Wala ba akong ano? Habili last time kung anong gagawin natin? Wala po, sir. Wala. Eh, ano na lang huli natin pinag-usapan? Topic po sir ng floating bodies po. Floating bodies. Nagsabihin ay, punta tayo ngayon sa first na sample problem. Tabang ano, Rafael? Rafael nga ang ating representative na. Tabang ano? Hindi. Hello? Ano po, sir? Ano po ulit? Ano? Ikaw nga ang representative na. Yes po, sir. Ako po. Umaga. Ayan. Baka kasi yan eh. Nagkamali ako, nagbubox pa ako ng sound check. Anyway, wala tuloy ako. Ano pala? Rafael, kasi parang kakaunti pa ata tayo. Hindi ba lang naka-40? So baka pwede mo namang ano, sabihin na ano, nagsisimula na tayo. Okay po, sir. Natin po. Sige. Kakaunti pa. Anyway. Okay. So kakanina ko lang napansin ha, pasensya. Kakanina ko lang napansin na ano, hindi ko pa pala kayo na-uploadan. Na-lockdown ko ata kayo. Yung itong sample problem na ito. Hindi dapat naka-upload na. Again, pasensya ha. Ito rin mga nakalimutan ko. Okay. But anyway, so ito nga yung sunod natin sample problem. So here we have a 5 kilogram mass na drop into a cantilever beam as shown here. Tapos meron daw siyang velocity of 0.5 meter per second. And then syempre, babangga yun, kaya may impact. So yung impact daw nun would cause vibration dun sa mass na ang nangyari dun sa mass ay mag-stick din dun sa ating beam. So yung magkakos ng vibration ay yung mass dahil ng impact noon. Okay. And then yung mass nga ay mag-i-stick dun sa beam. Tapos binigay yung property ng beam which is yung kanyang modulus of elasticity. Then yung kanyang length na 2.1 meter long and moment of inertia ay binigay na rin 3 times 10 to the negative 6 meter to the fourth. Then neglecting the inertia of the beam, so yun. Kasi nga syempre bakal yan, di ba? Yan, made of, nakalagay naman ay made of steel. So therefore, yan ay supposedly syempre may bigat. Pero for the purpose ng ating simplification, so i-assume natin nga na negligible yung bigat nito compared dun sa 5 kilogram na mass na inilagay natin. Yan. Tapos sunod ay papaltang ko to ay simple lang. So ay determine na lang the maximum deflection. So tatanggalin ko ng buo. So kaya tinanggal na kasi ay
Yung frequency kasi ay napag-usapan na rin man yun at hindi naman magbabago yun. Yung pa rin ay galing sa period. Ng period niya ay 2 pi over omega n. So kaya hanapin na lang natin ang maximum deflection of the beam. Na mismong beam natin. Siguro. Nakalimutan ko nga lang kayo. Pasensya. Nakalimutan ko kasi kanina ko napansin. Hindi ko pala. Sabi sa tayo nalakdawan ko kayo. Okay. So, simulan natin sa paglilista ng given. So, given. So, we have yung 5 kilogram, which is our mass. Oops. Mass is 5 kilogram. And then next nga ay mayroon daw siyang velocity na 0.5. So, velocity is 0.5 meter per second. Then next ay yung property na ng ating steel, which tama itong E, 210 times 10 to the 9 Newton per meter squared. Yung length na 2.1 meter at yung ating area moment of inertia ay 3 times 10 to the negative 6 meter. So we just need to find yung sinasabi dito maximum deflection ng beam. So for the maximum deflection, ano pala sa magsalita ay kahit nandiyan yung word na maximum, hindi pa yan yung ating yung yung extra maximum or maximum displacement. Okay? Iba yung maximum displacement kumpara dito sa maximum deflection ng ating beam. So magkaiba pa. Hindi yan ang X-max, yung maximum displacement or maximum distance, hindi yan. So iba pa siya. So para may pakita natin to. So since deflection naman siya, so sabihin na lang natin ay deflection ay para ding deformation. Deformation na lang siya na maximum ating beam. Then, solution. Mangyari ay, simulan muna natin dun sa cantilever beam natin. Simula. Tapos niya, kung napansin nyo, kumpleto yung property. So, ito na wala ng line. So, kumpleto ang property ng ating cantilever beam. Yan, may E, may I. Tapos ito nga yung ating L, itong 2.1. So, therefore, we can now compute its corresponding or yung equivalent pala. So, we can compute its equivalent spring constant. Katulad ng sabi ko nga, yan. Kita nyo naman, located sa dulo yung ating mass. So, therefore, for a cantilever beam, ang ating spring constant would be 3EI over L cube. Tandaan na nga lang yan. So, 3EI over L cube para sa cantilever beam. Tapos, bago ko i-substitute, kasi kompleto na nga siya. Daanan ko lang yung ating E. For example, yan. For E, kung napansin nyo, so meron nga tayo dito, ayan, times 10 to the 9. At ang times 10 to the 9 ay, yan ay giga, di ba? Times 10 to the 9 ay giga. Kasi ito, Newton per meter squared ay Pascal. So, sabihin, pwede rin yung ating modulus of elasticity ay in terms ng gigapascal. So, for example, 210 dahil nasa gigapascal. So, pwedeng ganyan ang ating given. So, kung gagawin ganito, okay, kunwari nga based na Newton per meter dahil nga, or pag meron tayong SI unit, so specifically for SI unit, which is most of them, yung SI unit ay by tens yung ating conversion. By tens meaning, minumove na lang natin yung decimal place. Yung katulad nito. Kaya yung G,
or yung mismong conversion nito from gigapascal to Newton meter per second, hindi nyo na kailangan magpakita ng conversion. Pwedeng direct yung equal na. Kasi kita na naman dito kung anong gagawin. Dito sa mismong unit na to. Na kung saan nga meron nga kayong 210, ang giga nga ay times 10 to the 9. Tapos ang pascal ay Newton per meter squared. Pwedeng i-skip na yung conversion. Di malinaw naman dito kung anong gagawin. Pero, iba na kapag English ang pinag-uusapan kasi. Sa English ay magkakaiba nga yung unit nila. For example, 12 inches. So, kahit alam natin 12 inches ay equal to 12 feet, kailangan pa rin natin ipakita yung conversion. Para maliwanag na nga siya ay kaya 12 inches equals to 1 feet. Baka nakama lang ng bagay ko. So, alam naman natin ang 12 inches is equals to 1 feet. Pero hindi lang natin basta i-equal kasi kailangan ipakita natin lagi ang conversion. So, pinapakita ang conversion kapag hindi by tens or power of 10 yung conversion natin. Okay? Okay kaya? Maliwanag kaya? Ang sinasabi ko dito? Sa conversion natin ito. Opo, sir. Malinaw po sa akin. Okay, thank you. Na? O basta by tens. Basta by tens ang kunyari, millimeter at meter. Yun ang madalas. So, pwedeng equal na lang. Hindi na kailangan lagi ipakita yung 1,000. Pero ibang usapan na ha pag English unit. Kasi lagi sa English unit nagkakaroon ng magkakaibang conversion values. So, dito nga ay, yan. Substitute ko na yung values. So, meron tayong 3. Tapos ang EI ngayon naka-base na siya. Naka-base meaning ngayon. Newton per meter squared na siya. Hindi Pascal. Newton per meter squared. Yan. Tapos ang I ay given na rin ito. 3 times 10 to the negative 6 meter to the fourth. And then next I yung L. Ang L nga natin ay 2.1 meter. Huwag lang kakalimutan i-cube. O di, tapunin natin yung K. K ay equal sa 3 times 210. Pag na times 10, times 10, ang gamit ay E, tapos yung exponent niya ay 9. Then next ay yung times 3. Ito naman ay E, tapos negative 6. Divide 2.1 na naka-cube. Ayan. So, yan ang sagot natin. 204. Hindi yun point ha. Minsan kasi nagkakamali rin ako. Kala ko yung point yun ay comma. Kumbaga 204,000. 27. Then sunod ay yung unit. Siyempre yung unit. So para ma-check natin yung unit, gamitin natin yung unit na nandito. So unahin muna natin itong dalawang ito. Ito nga ay nasa ilalim, pero meter squared. Ito nga ay nasa taas, pero meter to the fourth. So, meter squared, meter to the fourth. Ang mangyari ay, mawawala na ito, pero ito ay mababawasan nga ng dalawa. So may tira pa ditong dalawa. Pero kahit ito ay may dalawa pang tira, ay dito naman sa ilalim pang ito ay meron pang tatlo. So tatlo at dalawa, so mawawala na ito. So matitira na lang isang meter dito. Tapos yung Newton naman ay hindi naman na makakancel yan. Kaya sabihin uh, ang ating unit for our spring constant would be may Newton sa taas, tapos may isang tira pang meter sa ilalim. Which is tama kasi ang ating spring constant naman ay linear pagdating sa spring mass model. So straight line pa rin siya. Amo na. Right? 3 minutes. Yan. Starting now, 3 minutes. Antay lang. Thank you.
Okay. O, kape muna, kape muna. Para sa mga nag-aantok na katulad ko. Dahil na oras de peligro, no? Kape muna tayo. Nagtimpla ako ng kape para man di ko kayo tulugan. Para wag naman ako yung tulugan, no? And so, inuna nga lang, ayan, inuna ko lang natin nga yung ano, kape. Tapos ay, yun nga, spring constant nga muna kasi nga, gusto nga natin tong i-represent as a spring. Di ba? Yung pinakita ko nga dati. Dito, yun nga, yung mas na ito na ikinabit nga sa dulo. Ako nga pala, no, hindi ko pa pala ano, so, ayusin ko pa nga. Anyway, yan. Yung mas na yon ay ikinapit natin sa dulo. Nga ha, kailangan di dulo yan. Pwede na yung dulo na yan. Tapos nga yan, ikakapit natin sa spring na yung spring. Pag ganyan nga. Therefore, yung spring ang yun yung representation para sa movement nitong spring mass model. Kaya kinuha natin yung kanyang. Ay, nung ating palang, sorry, nung ating cantilever beam. Yun ang representation ng ating cantilever beam. Tapos kinuha nga natin yung kanyang equivalent spring constant. Sunod ay, ayun na nga. So, dahil nabanggit ko na rin ng spring at may mass. So, katulad na napansin nyo, yan nga ay spring mass model. At kapag nga meron tayong spring mass model, ay meron tayong equation for omega, which is equal nga to square root of k over n. Equal siya sa square root of k over n. Na yung k ay yun. Tapos yung m, given naman yung mass na 5 kg. So, diretso natin. 104,081.6327 Newton per meter, then divided by 5 kilogram. Okay. 5 kilogram. So, ito yan. Okay. Divide ko lang ng 5 kilogram. Ay, hindi pa pala na square to pala. So, square. Ayan. So, sagot ay, ayan. 202 something. 102.030508.9. At syempre, dahil nga siya omega n, so, lagi naman ang unit niyan ay radians per second. Pero syempre, check natin. Malay niya may kulang pala ditong kailangan i-convert. Katulad ng unang-unang problem natin. Double check lang natin. So, upon checking yung ating unit, kung napansin niyo, ito yung Newton, ito yung meter at kilogram. Walang na-cancel, di ba? Newton, meter at kilogram. Walang ma-cancel. Kaya walang ma-cancel kasi yung Newton nga kasi ay kailangan kasi natin yung express as product nga ng kilogram and meter per second squared. Yun nga yung ating Newton. Express natin siya as product ng kilogram at meter per second squared. So ito, kinonvert na nga natin yung Newton sa kilogram meter per second squared. So yun, nagkaroon na ng kilogram sa taas. Tapos nagkaroon ng kilogram sa baba. So cancel. Tapos itong meter, di dito kakancel. So magkaiba. So kung napansin nyo, ang natira ay yung second squared or to be exact ay 1 over second squared. So dito ko na lang sila rin ilalagay ha. Mahaba kasi yung ating competition mamaya. So sayang space. Para hindi sayang space, dito ko na lang ilalagay sa topic. So ang natira nga ay square root ng 1 over second squared kasi ito ang natira. 1 over second squared. Na ito nga equal sa 1 over second, pero yung 1 over second niya ay i-check yung unit na kailangan, which is nga ay omega n. So therefore, yung 1 sa taas ay magiging radian. Yan, pero tayo radians per second para sa omega n. Yan. So may k na tayo at omega n. Ano ngayon ang sunod? Ang sunod na gagawin? Ayan na nga. Anong gagawin? Maganda na muna. Okay.
Mas maintindihan natin kapag itinaray kong i-drawing dito. So, ang sabi nga dito, sabi nga dito sa problem ay yung 5 kilogram nga ay yan o, dinrap. Okay? Dinrap siya. Kaya ibig sabihin, simula ay hindi pa directly connected yung 5 kilogram sa dulo ng ating cantilever beam. Yun nga, kaya nga may gap dito. So, zoom in ko pa. Total drawing naman pinag-usapan natin yan. So, kung napansin nyo yung drawing na to, hindi mali ito na may gap. Tama yung may gap kasi nga, ididrop pa nga yung 5 kilogram sa may cantilever beam. Ibig sabihin pa nga nun, hindi pa nga nakadikit yung 5 kilogram doon sa ating cantilever beam. Yan nga, kaya nga may angat dito. As you can see here din naman. Yan. Meron pa tayong impact. Yan. Yan. Yung impact na yun ay yan magkakos ng vibration ng mass. Tapos yung mass din yun ay mag-stick sa beam. So, diba pag may word na which, yung buong statement na to ay pertaining to the next, which is yung mass. Kaya yung mass ang mag-stick sa beam. Siya yung magkukos, yung impact ang magkukos ng vibration at didikit din siya doon sa dulo ng beam. Kaya yun. So, ibig sabihin, meron tayong unang situation. Ang unang situation ay before pa tayo magkaroon ng impact. Before impact. So, bago pa tumama yung mas na yun doon sa ating cantilever beam, ibig sabihin mo, bago pa nga sabihin, hindi pa talaga nakakabit ang ating 5 kilogram na mass doon sa ating spring. Again, yung spring nga ay yung representation nitong ating cantilever beam. Represent ko siya as spring. Pwede na siguro yan. So, yan yung situation ng ating 5 kilogram at yung ating cantilever beam. Again, itong nakikita nyo dito na spring na ito. Yan yung representation ng ating cantilever beam. So, yan yung ating connection ng 5 kilogram before pa magkaroon ng impact. And then sunod, pag nagkaroon na ng impact, ang mangyari ay, syempre, didikit na nga yung yung impact ng ating mass ay didikit siya sa beam. Impact ng mass. So, mangyaring sunod, so pag nagkaroon na nga ng impact ay didikit ngayon yung 5 kilogram dun sa ating dulo ng spring na yun. At kapag nakadikit ngayon yung 5 kilogram dun sa dulo ng ating spring, ang mangyari ay sasaluhin ngayon ng spring yung bigat ng ating 5 kilogram. Kasi may bigat to, di ba? May bigat siya ngayon nasa ilalim. So therefore, sasaluhin muna ng spring yung bigat nito. So bakit may muna? Kasi nga, mayroon nga siyang velocity as indicated right here. So dito, sa before impact, alam natin na mayroon nga siyang velocity. O bakit pababa? Kasi nga drop eh. Diba? 5 kilogram is drop. So hinihulog mong ganun. So kung hinihulog mong ganun, eh di pababa yung direction ng ating yung mga 5 kilogram, pababa ang direction niya. Kaya pababa rin yung ating velocity. Okay? O, hindi pa yan ha. Kita nyo naman, hindi pa magkatuktong yung ating 5 kilogram sa dulo ng ating spring. Pero once na magkaroon ng impact, di magduduktong na nga or mag-a-attach or ito parang mag-i-stick. Ang term na ginamit niya ay mag-i-stick. So mag-i-stick na yung 5 kilogram sa dulo ng ating spring. At kapag nakaduktong na siya sa dulo ng ating spring, di ang una munang sasaluhin ng ating spring ay yung bigat nitong 5 kilogram na yun. So sabihin, sa mga salita ay pagdikit, ay magpapababa yung ating spring dahil ng bigat ng 5 kilogram. O para maliwanag lang ha, bakit nakatayo yung spring? Akala ko ba nakabitin yung spring? Di ba explanation ko nga, kahit nakatayo or nakabitin ang ating spring, as long as ang ating system ay meron tayong spring mass, ito spring mass din. So hindi nalalayo ito
dito. So, kahit nga sa dalim, pwede pa rin yan. O, tapos sa nga ha. So, ito, tumama na nga dito. So, pagdama dito ay mako-compress, mako-compress yung ating spring. Pero sasaluhin niya muna yung bigat na 5 kg. So, bakit sasaluhin niya muna? O, kasi meron pa kang isang bang part, yung velocity. Na yung velocity niya, pagbaba niya dito, meron pa rin yung velocity. Kasi nga, ang sinalo pa lang na force ng ating spring ay yung bigat na 5 kg. E di nung sinalo ng spring yung bigat na 5 kg, e di nagkaroon nga tayo ng deflection na ito. Yan. So nag-move mula doon sa dulo ng ating spring papunta dito sa pagkakatigil ng spring dito. Na ang tawag natin dyan ay yung delta ST. Yung delta ST, kung naalala niyo, yan yung difference ng ating spring from its unstretched position, which is nakatayo nga lang siya, para sa nakabitin, kasi di ba yun, pinaresen ko sa inyo, ang spring natin yung nakabitin, pwede rin yung nakatayo. Pares lang yan. So, dito ay, kaya ko lang din siya nilagay sa ilalim para mas madali kasing imagine na yung nakasalo na spring itong cantilever kumpara sa nakabitin. Kahit pag ganito ay di makikita natin yung paggalaw ng ating spring. Yan. Balik tayo dito. So katulad ng sabi ko, itong state na to, ito yung unstretched na state ng ating spring. So, di ba nung tayo nag-spring mass model, meron tayong unstretched na state. Tapos pagkatapos ng magkaroon ng up na unstretched yun. So pagkatapos magkaroon ng unstretched na state, nilagyan natin ng mass. So syempre, mag-move na nga siya papunta dito. At ito. So yan na nga yung ating delta ST. Ito na nga, ay, hindi pala. Kulang ako ng label dito ng after. Ito yung after na ng impact. So, ito ay bago magkaroon ng impact, ito ay after na magka-impact. Ito nga sabi ko. Pasaluhin niya muna yung bigat. Tapos pag nasalo nga ang bigat, edi ibig sabihin na may motion yung ating spring. Anyway, check ko lang. Naririnig pa naman ako, no? Malinaw pa naman ang audio ko. Yes po. Thank you. Ang sunod natin gagawin ay kukunin natin muna itong value ng delta ST na ito. Saan nga natin kukunin yung delta ST? Yun yung sasaluhin na bigat ng 5 kg. So yun muna. Kunin natin yung bigat ng 5 kg. So weight ng 5 kg. So 5 kg multiplied by 9.81 meter per second squared. Oops, napadiretso ako. Ulit. Hindi ko kasi nailista yung equation. Ano na lang? I-dash ko na lang. So, meron nga tayo yung weight which is equals to the product ng mass and acceleration due to gravity. Din saka natin ipakita yung 5 kg multiplied by 9.81 meter per second squared. At yan, diretso naman yan. So, 5 times 9.81. Di yan. Okay, so yan yung weight na 5 kg. So, 49.05. Then yung unit nga natin ay kilogram meter per second squared, which is Newton. Then next ay yung deformation nga. Ito, delta ST. Dahil siya pertaining to the deformation, so meaning gagamitin ulit natin yung Hooke's law. Sabi nga natin sa Hooke's law ay force
ay equal sa spring constant multiplied by the deformation. At yung magiging source ng ating force ay ito ngang weight natin ito. So yung force na i-exert nga natin ay manggagaling muna sa weight. Yun muna ang i-apply natin yung bigat na 5 kg dun sa spring. Yan. Kaya yun ang in-equal natin. Yung force na in-exert ngayon natin ay equal sa weight na ito. Compute lang natin. And then since yun ay nandun, ito. So nakasulat kasi ay delta ST. So therefore, yung force ding ito ay sa simula pa lang, yun nga, sa delta ST, yung sa ST. So yung force na exert sa simula para yung kanyang kapartner din ay delta ST, which is still pertaining to this one, delta ST. So therefore, if we have this equation, and this equation for our initial na force na exerted, so therefore, kapag nire-arrange lang natin to again, ito ay sinubstitute nyo dito. Ang kailangan niya natin ni delta ST. So delta ST ay equal sa yung force, which is yung weight, divided by nitong spring constant na kinaya. Force over, force na yung force na ay yung weight. Divided by spring constant. So yan. So compute na natin yung delta ST. So delta ST, unahin ko muna yung spring constant kasi mahaba. So 4081.6327. Ganito nga Newton per meter. Then ang weight ay ito. Compute natin. Which is 49.05 Newton. So therefore, delta ST ay equal sa, so ang nangyari ay ito ay nandito. So nakasave sa akin So 49.05 divided by nitong x ay ayan. Ito ang sagot natin. So, 2.40345 times 10 to the negative 4. Ayun, may negative 4 kasi siya. So, kaya siya ito the negative 4. And then para sa unit ay yung unit. Kasi kita niyo may common ng Newton, so cancel na. So natitira ay yung meter. Pupunta sa taas. Kaya ito, ibig sabihin nito ay meter. 2.4 times 10 to the negative 4 meter. So, yan nga yung ating delta ST. Hindi pa yung delta max ha, delta ST pa lang. Then, ang sunod na gagawin. Ay kukunin na natin yung C sub 1 at C sub 2 ng ating general equation. So, solve natin yung value ng C sub 1 at C sub 2. At para nga tayo magkaroon ng C sub 1 at C sub 2, ay kailangan natin ng initial values. So, initial values, so madali lang sabi, pag initial values, ibig sabihin nun is it is when time is equal to 0. When time equal to 0 kasi nga initial values. Ang tanong ngayon ay anong initial value? Dito. Initial value. Ano ang initial value? So, para makita ang initial value ay balik ako dito sa drawing mo. Ito. So bukod sa may velocity, okay, or ko muna ha, para hindi mo naman ito, pwedeng takloban ko muna yung velocity. Takloban ko muna yung velocity. Pero may velocity talaga yan ha, kasi meron siyang velocity dito na 0.5 meter per second. So hindi ito mag-zero. So una nga ay, wala tayo dito nakalagay na mas. Tapos pagdating dito ay, meron na kasi nga kaya nga siya umurong eh. Tapos ay
Ayan, kung titingnan natin yung dalawang klase ng spring na to, kahit pangit yung aking drawing. Ayan. Ito nga ang point na to, or itong spring natin to. Ito yung tinatawag nating uncompressed or unstretched. Ayun nga. Yun ang term, unstretched na spring. Kasi wala pang load eh. So pag walang load, wala pa tong na-stretch. Di ba na-stretch yan. At tapos, ang sunod ay, pagkatapos ng impact ay, iniload natin yung 5 kilogram. Load natin yung 5 kilogram. Na, yung state na to at yung state na to, ay yan yung tinatawag natin yung kapares nga dun sa ating spring mass model, di ba sa spring mass model, nagsimula tayo sa wala munang kahit anong load, yung isang spring, tapos nilagyan natin ng spring. Tapos nung nilagyan natin ng spring ay nagkaroon nga siya ng deformation. Ayan, sa simula. So therefore, itong positioning ito. Again ha, huwag yung muna tingnan yung velocity. Kasi tayo nasa state of equilibrium pa lang. Huwag yung muna tingnan yung velocity. State of equilibrium muna tayo. So sabihin, itong nakaload na 5 kg na ito, kung gaano mang kalayo ito. Sulat naman yan ha, ito. Sulat naman dito. Kung gaano mang kalayo ito, ayan nga yung ating delta ST. O, tapos na lang, ganito na lang. Oh. Ito nga, 5 kg na ito na dito sa pwesto ito. Ito nga yung tinatawag nating position of equilibrium. So itong horizontal line na to, na kung saan nandun yung 5 kg, pagkatapos natin siyang i-load, ay yan nga yung ating ito, position of equilibrium. So bakit dito? Wala pa nga ito, hindi pa nga nakakabit. Pero once na ikinabit natin, hindi pa yon kasi nga, kailangan niya pa magpababa para masalo yung load dito. Kaya after impact ay, meron pa rin siyang velocity, hindi yan mawala. Kasi dinrap mo eh. Hinihulog mo ganun. Pag hinihulog mo, yan dire-diretso. So mamaya, computin natin yung pinakadulo mo. So therefore, itong ang horizontal line na to, yan nga yung ating position of equilibrium. Force of equi. Ito, yan yung position of equilibrium which is ito. Tapos saan nga, kung naalala ninyo dun sa ating pagkuha ng spring mass model, no? So simula pa nga, from unstretched, inilagay natin yung kilogram. Dito na ngayon siya. Ito yung tawag natin position of equilibrium. Na kung saan, okay, dahil nga ang sabi natin ay initial values, okay, so dahil ang kailangan nga natin initial value, sa simula, ang simula nito ay hindi ito. Kasi may nangyari na nga gumalaw na nga siya. So pag sinabi kasing simula ay bago pa mangyari lahat ito. Which is yung time ay equal to 0 ay dito nangyari. Sa bago pa tayo magkaroon ng impact ito. So kaya mahalaga nga itong delta ST bago natin lagyan ng impact. Kaya nga din na-rowing ito. Then sunod ay, dahil nga ito spring mass model, di ba meron nga tayong established nga na direksyon ng pababa ay positive at ang pataas ay negative. Pataas ay negative, pababa ay positive. Na kung saan, ayan from position of equilibrium, pataas ito. So therefore, ito ngayon ay, yun nga, pataas na. So dahil siya pataas, so therefore, ang ating x dito ngayon ay equal lang sa negative ng ating, ayun, yung delta ST. Oops, sorry. Negative lang ng delta ST. So kaya siya naging negative kasi nga, pataas yung direction ng ating arrow na yun. Again na siya nga ay sinukat natin from our position of equilibrium yung pataas. Pag pataas ng direction, baliktad tayo, negative. Kaya nga nangyari dito ay, ang x natin ay
Ay, dito. Oh, dahil delta ST, nga pala ang value nun. Yung delta ST, nga pala ang value. So, negative nito. 2.40345 times 10 to the negative 4 meter. Delta ST, negative nga lang. Negative kasi nga, yun, yung position of equilibrium, nasa taas ngayon yung object natin. Kapag nasa taas ay baliktad niya siya. Negative siya. So, ang kulang pa ay velocity. Velocity. So, ang velocity nga ay, hindi nga ulit dito. Kasi nga pinag-usapan natin ito. So, therefore, yung velocity nga ay, yung velocity na, hindi, may given niya para ito. May given tayo na 0.5 meter per second. Ang velocity ngayon ay, 0.5 meter per second. Bakit nyo kayo buburahin? Kasi, di ba nga, ang position at velocity at acceleration ay may direction. Ito ay indicated na yung negative ng yun. Katulad na sabi ko, yung negative na ay pataas. Tapos yung velocity, di yung given na velocity. Ang katulad na sabi ko, ang velocity ng yun ay pababa. So, dapat siya ay pababa. Ay, pababa nga pala yung positive na. Talagyan ko lang siya dito ng positive. Yun ang velocity nga natin ay 0.5 meter per second. So, yan ngayon yung ating initial values. Okay kaya? Naintindihan kaya ang pagkuha ng initial values? Po, sir. Haba. Thank you. Ulit-ulit ha. Tandaan nyo ang measurement lagi ng ating yung mismong sine wave. Diba? Meron nga sine wave dito. Diba? Pwede tayong gumawa ng sine wave. Tapos habang nagawa tayo ng sine wave, meron niyang linya lagi sa gitna. At yung linya sa gitna ng iyon, dapat yun ay laging position equilibrium. Kaya hindi mo siya dito ilalagay. Kasi wala pa namang equilibrium ang nangyari dito. Nangyari pa lang equilibrium once na iniload natin yung 5 kg sa ating spring. Again, disregard nyo muna, speaking of equilibrium, yung ating velocity ito. Dalaw ng 5 kg, tumigil siya dito. Dahil yan yung kanyang position of equilibrium. O di yan. Well, kumpleto na nga pala. Ayan. So, kumpleto na siya. So, pusigin tayo. So, unahin muna natin itong x. Sabi nga natin ng x ay equal sa C sub 1 sin omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. Nag-ano ako? Nag-auto shutdown. Anyway, ayun. So, balik tayo ha, yan. So, x pa rin siya, kaya siya x at hindi theta. Kasi nga, meron nga tayong spring mass model. Di ba nga sa spring mass model, ang ating derivative ay in terms of x. Kaya, ang equation natin din ay in terms din ng x. O, tapos, katulad ng sabi ko, basta may equation na ganito, substitute muna natin yung mga zero. Substitute muna natin zero. So, therefore, meron tayong x is equal to C sub 1 sine ng omega n times 0 plus C sub 2 cosine ng omega n times 0. Yan. Na ulit, ang cosine 0 ay 1 at ang sine of 0 ay 0. So, itong part na to ay wala na. So, para makuha ang C sub 2, ay equal nga dyan siya sa x. Or C sub 2 ay equal sa x. Yung x nga natin, ayun ha. Negative talaga yun. So, negative 2.40345 times 10 to the negative 4 meter. So, yan yung ating value ng C sub 2. Negative talaga siya. Kasi nga negative yung ating x. Kaya nga siya naging negative kasi nga yung location niya ay pabalik. No? Or pataas. Ang pataas ng direction sa atin ay negative x. So, kaya siya naging negative. Okay? O check ko lang, okay naman. Naintindihan naman ang sinasabi ko. Yan ang pinagsasabi ko. Yes po. Yes. Thank you.
O yan ang C sub 2, edi kunin natin yung C sub 1 dito naman sa velocity. So, velocity naman. So, pag velocity ay B ay equal sa omega n, C sub 1 cosine, omega n t, plus omega n, hindi yan plus, sabi sa inyo. Yan plus. Hindi yan plus kasi yan ay minus na. Minus omega n, C sub 2, then sine omega n. Then, yung sabi ko, substitute na natin yung values natin. Yung values yung 0, yung mga 0 which is yung time. So, that's right here. So, omega n, C sub 1 cosine ng omega n times 0. Then minus omega n, C sub 2 sine ng omega n times 0. Therefore, ang velocity natin ay, ito na nga ay, sine of 0 ay 0. So, ito ay 0 na. Tapos, ang cosine ng 0 ay equal sa 1. So, ito ay 0, so wala na to 0. So, dahil siya ay cosine ng cosine of 0 equals to 1, so matitira ay omega n, C sub 1. Tapos, ayusin lang natin. Yan lang kailangan niya natin yung C sub 1. So, therefore, C sub 1 ay equal sa velocity over omega n. Dito na lang din, pagkasahin ko na. Mamaya kasi, maintindihan niyo bakit gusto kong gamitin ito. Kasi gusto kong gamitin na isang diretsyo ito. So, ang omega n nga ay, ang C sub 1 nga ay omega n. Ang omega n natin yung 202.0305.089. Ito nga ay radians per second. And then yung velocity natin ay yung ito. So kahit nga wala ng positive, kasi pag naman nagsasubstitute tayo ay disregarded na yung sign. Hindi pala disregarded. Pag positive value ay hindi na natin siya sinusulat. Pero pag negative, hindi katulad nitong ating x. Dahil negative value yung kasama siyang ulit. Okay? So therefore, C sub 1 na equal sa 0.5 divided by ng ating omega. So 0.5 divided by ng ating omega. So nakasave na sa calculate ko yung letter. So ayan. So check ko lang yung omega na ay 202. Yan, tama naman. So 0.5 tapos 202. So ang sagot natin ay ayan. 2.47487334 times 10 to the negative 3. At katulad ng sabi ko, ang C1 at C2, ayan, C1 at C2 ay parehas sila ng unit. Kita nyo naman, ito ay meter, so ito ay meter din. So, pero pwede pa rin natin siyang i-check kahit parehas. Baka malay nyo nga ay may kailangan ng conversion. So, ito nga yun. Ito, hindi kasama ito. So, ito ay per second. Ayun ay per second. So, cancel na. Cancel na ito per second. Tapos meter divided by radians. So, yung radians nga ay nagiging 1. So, parang meter divided by 1. So, meter na lang siya. Which is tama kasi nga, katulad sabi ko, dapat ay isang unit ng ating C1 at ng C2. Then next nga ay isusulat natin yung ating specific na solution. Kaya nga gagawin natin, babalikan natin itong x na to. At isa-substitute yung meron tayong value. Tingnan natin sa x equals to ang t sub 1 nga ay ito. 7487374 times 10 to the negative 3. Tapos ay nakalagay. So, ang gagawin sunod ay sine. Tapos na ay omega n. Nandun ang omega nito.
202. So, 202.0305089. Tapos yun nga, siya ay nakamultiply sa time. Ayan. Tapos sunod ay, ayun, yung C2 ay, ito, negative na ang value. So, dahil siya ay negative ang value, negative dito. Tapos, C sub 2 ay 2.40345 times 10 to the negative 4. Tapos, cosine ng 202.0305089 times 10. Ayan. So, yan yung buong equation natin. Pasensya kung putol. Pero yan. So, ito yung dahilan kaya gusto ko isang diretsyo para hindi na para mag-i-sneak pa yung ating equation. Kita nyo na sa simula yung mga kailangan natin. So, paano kinuha itong kasunod na ito? Okay pa. Naintindihan ko nang nangyari sa sub 1 at sub 2 at doon sa ating particular na solution. Naintindihan ko nang nangyari. Po, sir, naintindihan po. Sige, thank you. Ayan. Ulitin ko lang ha, itong ginawaang ito ay pagkatapos nga lagi natin kunin ang C1 at C2, bumabalik tayo sa ating general solution at sinasubstitute natin yung lahat ng pwede. So obviously, yung X at yung T, hindi natin yung nilalagay ng value, pero yung omega N, pati yung C1 at C2 yan. Okay na. Nakuha natin yung kanyang differential equation. Differential equation. Alam ko na. Ito na lang. So, ang mangyari nga kasi ay, balik tayo sa drawing natin. Okay. Ito nga yung before impact, ito yung after impact, pero katulad sabi ko, yan, no? Mayroon pa rin yung velocity pababa. Mayroon tayong velocity pababa. So therefore, yun nga, pipigilan pa ng spring ito na siya mag-move pababa kasi nga siya connected sa spring. At pipigilan siya hanggang sa yung ating mass na ito ay tumigil. Tumitigil siya dito. Para masabing tumitigil yung mass, di dapat ang velocity niya ay equal to 0. Na ang mangyayari sunod ay, di ba sabi ko nga dito may velocity pa yun, may velocity pa. Ibig sabihin nun, kailangan pa natin ding tanggalin yung velocity yun. At yung velocity yun, pagdating dito, siya ngayon ay magiging paggalaw ng ating object from the position of equilibrium papunta doon sa ating spring mass model na to. Kaya mangyayari ngayon ay itong last na position ng ating spring mass model, ayan. Na ito naman ay yung ating value ng X. So, kailangan ngayon natin kunin yung value ng X. So, X is equals to na kung saan nangyari nga yung X kapag ang velocity natin ay equal to 0. So, salita, kukunin natin yung X kapag na daw ang velocity natin ay equals to 0. Okay? O di, solve natin yun. Ito muna, velocity nga daw equal to 0. So, nandito na kasi yung equation ng ating velocity. No? Ito nga yung pinaltang ko ng negative. So, yun na rin ang gagamitin natin dito sa kabila. Sabihin niya ay yun na nga gagamitin eh. Ito na ang gagamitin. So, there's no need na para i-rewrite siya. Ang gawin na lang ay, kaya nga hindi na kailangan i-rewrite dito ha. Pwede hindi na i-rewrite kasi nga, dito naman nangyari sa ating
equation na yun. Kaya ito rin, ang kukopyahin ko ito. Pero, katulad na napansin nyo, mayroon tayong equation na para sa velocity. Kaya ibig sabihin no, yung kaninang equation ng ating velocity would now be equal to 0. Tapos, mayroon tayong omega n c sub 1 pero cosine omega n t minus omega n c sub 2 sine omega n t. So, ang nangyari lang dyan ay yung velocity natin ito. Yung velocity natin ito ay naging 0 lang. Ito naman. 0. O, di napalitan na nga natin yung 0. Pero kung napansin nyo, walang kahit anong x. Walang kahit anong x. O, pero, may omega n. Yan, 4 na omega n. So, therefore, may value naman tayo dito ng omega n. So, sunod ay C1 at C2. Oops. C1 at C2. Yan, may value din. So, dapat ito ay andito na ngayon. C1. Ito yung C1. Ito yung C2. Ito. So, ibig sabihin nun, ang kailangan ngayon natin, hindi x, kundi in terms of time. Itong dalawang tanong. So, kailangan ngayon natin malaman yung time t. Tapos yung time t, ang isasali natin para naman makuha yung x. So, kaya kumbaga, dadaan muna tayo sa pagkuha ng time. So, ang tanong ngayon, anong gagawin ngayon dito? Okay, so, kailangan natin siyang kunin ng equation na in terms of time. Tandaan nyo nga ulit ha, ang kukunin natin dito ay yung time. Kasi lahat naman ito, C1, C2, pati yung omega n, ay may value yan. May value dito. So, yung omega n, yung C1, yung C2. C1, C2. Okay. So, ano gagawin? Ang gawin muna natin ay itong buong ito na negative, itong buong product na ito, ay lilipat natin sa kabila para maging positive. Itong buong ito. So, kaya meron tayong omega n, c sub 2, tapos yung sine, omega n t. Yan, magiging positive na nga siya kasi yung negative nilipat sa kabila ay magiging positive. Then equal nga siya dito sa matitirang ito. Omega n, c sub 1, cosine, omega n. Kung saan una, kita nyo, meron tayong common sa dalawang side ng equation na to, which is omega n. So, cancel na yan. Omega n na yan at yun. So, na-cancel, edi may tira pa rin tayo ito at yun. So, at yun. So, ang gagawin natin ay pagsasamahin lang natin yung magkapares na trigonometric function. So, itong sine, dyan natin isasama yung sa cosine. Pero yung C2, ganoon din, ililipat natin sa kabilang side ng equation. So, itong sine, hindi na natin gagalawin yan. Okay na to. Pero dahil nandito yung sine, yung cosine na to, ilalagay dito sa ilalim ng sine omega nt. Tapos sunod ay zero. Hindi, ano na lang, ito na lang, yung C2. Kasi dito ang nilipat natin ay yung cosine. Dito naman. Ang ililipat naman natin sa ilalim ay yung C2. Cosine ay lalagay doon. Yung C2 ang pupunta doon. Kaya ang mangyayari ay magkakaroon tayo ngayon ng quotient ng sine omega nt. Then, i-divide nga natin itong cosine omega nt. So, divide cosine omega nt. Tapos, nung ma-cross multiply yan, punta doon, punta doon. So, dapat siya ay equal sa C1 over, so siya pupunta C2.
C1 at C. Wala tayong problema dito. May value nga tayo dito. C1 at C2. Pero ito, which is yung mismong sine over cosine. So yan ay ang kapares nga lang ng tangent tapos omega nt. So omega nt kasi kung napansin niyo omega nt. Omega tapos ay hindi equals pala dapat. Equals. Ito ay ipinalitan ko ng tangent omega. Sunod na lang ito. Apply tayo ng arctangent both sides ng equation. So, pag in-arctangent, ang tira na lang ay yung loob ng ating angle, which is omega n times t. Tapos may arctangent, so arctangent ng t1 over c. Then last ay, kailangan lang natin nga ay time. So, time lang kailangan natin dito. So, therefore, multiply natin yung buong equation by this omega n. Ayan, so nakuha na natin yung time t. Time t ay 1 over omega n arctangent ng C2, C1 pala, over C2. Ayan. Okay. Okay, kaya naintindihan kaya yung step by step nito mula dun sa velocity equal to 0 hanggang dito? Naintindihan ko na nangyari dito. Yes po, sir. Thank you. Ayan. So para malinaw ha, yan yung dating, pag hindi nyo tinignan ito, yan yung dating yung ginagawa ng ship solve, di ba? Kasi time yung hinahanap, ito. Pero katulad sabi ko ha, walang ship solve, or sabihin na lang natin yung lahat ng possible nating maging problem ay hindi tayo gagamit ng ship solve. Kasi may equation kasi na no choice kundi mag-ship solve. For example, kunyari ang polynomial ay to the fifth power, wala naman kasi tayong pang-equation na pang-solve na pang-fifth power. So yun na yun, siniship solve na talaga yun, pero hanggat maaari nga, hindi na tayo nag-ship solve. Ito, papakita nyo yung complete solution mula dito hanggang dito. So yan na nakuha nating time. So execute natin yung time na yan. So time ay equal sa arctangent. Itong omega n sa ilalim na lang. Kaya meron ako dito arctangent ng C1. Yung C1 nga natin ito. Tapos C2 ay ito. Kasama yung negative ha, kahit tayo may arctangent. So C1 ay 2.47487373. So times 10 to the negative 3 meters. Tapos ang C2 ay negative talaga siya. 2.40345 times 10 to the negative 4 meters. Yan. O tapos nga yung omega n, hindi ko lalagay sa unahan. Ilalagay ko na lang siya dito sa ilalim. Tapos ang omega n nga ay ito. Ito 202. 202.030508 radians per second. Tapos yun nga yung ating value ng time t. O di compute natin yun. Okay? Tandaan nyo lang ha, yung ating ang C2 ay negative talaga yun. Negative. Yung C2 ay ito, C2 ay ito. Negative. Ito yung aking C1 na positive. Tapos ang aking omega n ay ito. So, arctangent ng C1 over C2 tapos divide pa ng omega n. Ayan. At okay, napansin nyo, yan, zoom in ko pa nga. Kung napansin nyo, ang nakuha nating value ay negative. Negative. Numerically, walang problema. Pero kasi, ang negative na value para sa time t ay hindi nagmamatch. Kasi hindi naman umuurong ang oras. Hindi naman umuurong ang oras. Yung kasi ang idea nito. Pag kasi negative, ibig sabihin, umurong ang oras. Ito ay hindi naman umurong oras. So, bakit, paano sabing hindi umurong oras? Ayun, no? Okay. So, ito nga yung zero, di ba? Ito yung declaration natin ng zero, itong position na to. Yan, no? Kung napansin nyo, papunta dito, yan, pa-forward yung time.
Kumbaga itong velocity ng zero, hindi naman nangyari before pa nito. Yung kasi ibig sabihin ng negative. Okay? Yung negative time, ibig sabihin, bago pa siya mangyari dito, kasi ito yung before impact, yan yung ating declaration ng initial value as you can see right here. Diba? Yan nga yung ating initial value. Yan. Kaya dito ako nagsukat ng pag-ganon. Kasi nandun yung ating negative na delta ST. Yan. So ito yung initial value. Sabihin nun, kung negative, itong position na to, ay wala dito. Dapat siya ay bago pa magkaroon ng impact, which is hindi, di ba? Okay? Kung ito ay 0, so dapat ang value nito ay positive din. Yan. Yan. So dapat siya ay positive din. So paano ngayon gagawin? Ay negative na yung lumalabas. Ako muna, bago ako magdiretso, naintindihan ba kung bakit hindi pwede maging negative ang time natin? Kasi pag tinignan natin yung, kumbaga yung timeline natin dito, kita nyo naman. Ito yung 0. Matandaan nyo ha, yung before impact na yan ay yan yung time ay 0. Okay? Naintindihan kaya kung ano nangyari dito? Kaya nga hindi pwede yung negative. Opo. Ayun. Kuha naman, sige. Ulitin ko lang ha, kaya huling-ulit, kaya hindi pwede ang negative. Kasi ito yung time ay 0. Ito yung ngayon kinukuha natin, velocity ay 0. Kita nyo naman, siya ay nangyari after nung impact, hindi before. Kasi kung negative, ibig sabihin, ito ay nandito sa kabilang ito, ng timeline. Kumbaga ang time natin ipapunta dito. Yan, pag ganyan ang movement ng time. So pag negative, ibig sabihin ito ay nangyari pa before nito. Which is kita nyo naman, hindi naman, di ba? Pa-forward siya ng time. So sabihin, okay, hindi mali ito, kailangan lang natin siyang ayusin. Okay? So paano natin ayusin? Okay? Ayusin natin kasi kung napansin nyo dito, ang source talaga dyan ng negative value ay itong arctangent. Kasi siya yung may negative eh. Yun. Nasa loob ng arctangent yung negative na yan. So we will need first to re-evaluate yung ating tangent na side dito. Okay? So para ma-re-evaluate yan ay babalik tayo sa ating Cartesian plane. Kung saan ang Cartesian plane, meron nga tayo x-axis at y-axis. At tapos nga, ang gamit natin ay tangent function. So, para sa tangent, let's say tangent theta. Okay? Pag sinundan natin yung SOHCAHTOA, lagi naman yun yung SOHCAHTOA. So, for tangent, ang meron tayo ay TOA, opposite over hypotenuse. So, kung ito yung ating angle, yun na, kung ito yung ating angle theta. So, yan yung ating angle theta. So, for SOHCAHTOA, opposite. So, opposite ng angle, dito. Na ito ay parallel sa ating y, kaya siya ay y. Over adjacent. So, adjacent dito ay yung x. O bakit nga pa ganito yung angle? Kasi nga, di ba, ang zero lagi ng ating angle ay nagsisimula sa positive x-axis. Kaya ito yung angle, then pag ganito siya. So, kung anong value ito, o di yan, opposite over hypotenuse, opposite over adjacent pala, so tangent. TOA, opposite over hypotenuse. Nabase nga dito sa ating Cartesian plane, siya ay, opposite nga ay y, as explained right here. Ang hypotenuse, ang ating adjacent ay yung x. Ayan. So, yun nga yun, no? Parang SOHCAHTOA na tangent ay y, tapos ang tangent ay y. Ang opposite ay y, ang adjacent ay yung x. Ito. Pero kung titingnan kasi natin yung kinalabasan natin dito. O yun ha, x at y ito nasa kabilang side ng trigonometric function. So ito rin yun. Naka-arctangent ito eh. So kumbaga ang arctangent ay nandito talaga siya. Tangent of something equals sa value ito. Na kung saan, hindi nyo papalitan to ha. So lumalabas ay itong nasa taas na to, which yung ating y ay positive. Tapos yung nasa babang ito, which is katulad sabi ko, siya nga yung negative. Ay, negative. Yung x, ayan nga ay negative. So yung y ay positive, ang x ay negative.
So, isabihin, mali itong ating triangle na to. Kasi dapat masunod yung symbol na yon. Na kung saan nga, ang x muna, ang x nga ay negative. So, hindi siya papunta dito. Papunta siya dito sa kabilang ito. Papunta siya dito sa kabilang yan. Kasi nga negative eh. Negative ang x. Papunta siya doon. Tapos ang ating y ay positive siya ay papunta sa positive. So, therefore, yung angle natin na nabubuo ay ito. Ayan. Okay? So, anong problema dyan? Kapag in-evaluate lang natin to as ganito, okay? Yung angle na nakukuha natin, as you can see, dun sa may triangle lang. Kasi nga dyan lang yung may opposite over hypotenuse. Ito lang yung nakukuha natin angle. Ito. Bakit nga yun? Kasi yan yung triangle eh. Yan. Yung triangle. Opposite over hypotenuse. So kapag tinake natin to as it is, yung angle natin nakukuha ay ito. Eh, ang problema dyan sa angle na yan. Ang kailangan nga lagi nating angle ay lagi nagsisimula sa positive x-axis. Ito yung angle na kailangan natin, hindi ito. Eh, ito nga ang angle na to, yan yung nakukuha natin kapag ginawa natin ito. Okay? So, therefore, anong gagawin? Ito nga kailangan natin, ito yung nakukuha natin. Ulitin ko ito yung nakukuha natin, ito yung kailangan natin. But ito yung kailangan kasi nga, ang angle theta ay lagi nagsisimula sa positive x-axis at siya ang ikot niya ay counterclockwise. Na-explain ko na naman yan yung earlier. Ito yung positive x-axis, ito yung theta. So therefore, itong angle na itong kailangan natin, hindi ito. So para makuha ito nga yung nakukuha natin dito. So, itong maliit na to yung nakukuha natin dito. So, para makuha ito, yung nakukuha natin galing dito ay maminusan natin ng 180 para makuha itong kabilang ito. Kasi ito yung nakukuha natin. Pag minus mo ng 180, i-minus mo sa, okay, i-minus mo sa 180. Dapat 180 minus itong kaunting ito, yung tetang itong kalalabasan. So, ang mangyari ay 180 minus kunyari ito ay alpha, yan nga yung ating theta. Okay? Oh. Pero kung titingnan natin tong equation natin ito, may minus nga ito. Ito nga yung source ng ating minus. So therefore, madodoble kapag nag-minus tayo. Kaya ang gagawin na lang natin ay magpa-plus na lang tayo dito instead na minus. Magpa-plus na lang tayo dito ng 180. Yan. Ang unit nga natin ay in terms of radians dahil itong omega n ito. So dapat ang idadagdag natin ay yung 180 na radians which is pi. So kaya tayo ay magdadagdag ng pi radians para dito. Para nga makuha natin angle ay ito. Hindi yun. Okay, kaya naintindihan kaya ito kung bakit nagkaganito, no? Bago ako magdire-diretso. Sir, susundan po. Naintindihan? Sige. Yun ha. Yes Okay? po, sir. Nasusundan po. Okay, sige. Thank you. Yan. Okay? So, ganun ang gagawin na pag naging negative, lalo na pag may tangent, i-re-evaluate. Okay? Hindi natin tatanggalin yung negative, ha? Okay, mahalaga yung negative kasi siya yung direksyon. So, i-re-evaluate lang natin. So, gagawa lang tayo ng bagong angle sa right, sa Cartesian plane. Tapos sundin nyo lang ito. Hindi nyo pwede rin pagpalitan to, ha? Yan, kasi pag pinagpalit mo, edi ang magiging negative ay y, magiging positive ay x. So, negative ang y, positive ang x sa paganto ngayon siya. So, ibang usapan na ngayon. Hindi ngayon 180, hindi ngayon ima-minus sa 180. Hindi ngayon siyang ganito. So, parang sa 360 ngayon siya ima-minus. Nag-gets yung sabihin. Yan. Kaya hindi ka pwede basta magpalit nito. Kaya kung napansin nyo, hindi ko to dinala sa gitna. Hindi ko rin dinala sa taas. Siya pinanatili ko sa ilalim kasi doon naman siya talaga siya naka-assign doon sa ilalim. Which is kumbaga dito sa ating tangent ay siya yung x. Kaya nag-add tayo ng pi dito. So, ngayon. So, ang gagawin lang natin, di yan. Magdadaglag lang tayo ng pi. So, ulitin natin yung kaninang equation natin. A over B. Magpa-plus nga lang tayo kasi A at B ko yung plus lang tayo ng pi. Tapos, saka natin i-divide ng ating omega n.
Ayan. At kung napansin nyo, ayan, naging positive. So, tama na siya. Sabihin niya, nag-move forward na yung time. So, siya ay after, no to 8. Hindi pala, no? To the negative 3 pa pala. To the negative 3 pa. Pero sabihin, forward pa rin yung time. Moving forward pa rin yung time natin. So, ang sagot natin ay 8.254232485. Tapos times 10 to the negative 3 seconds. Ayan. Okay? Tapos, pagkatapos makuha yung time na yan, edi kukunin na natin yung x. At yung x na ay itong equation natin ito. Tapos, papalitan natin itong time na to. At itong time na to. Huwag yung kakalimutan na ito ay negative. So, yun ang gagawin ko ngayon sunod dito. Okay? So, mag-i-snake ngayon ang aking equation. So, x is equals to 2.4748734 times 10 to the negative 3. Lagyan ko ng unit. Sign ng 202.03.05089. Tapos time, yan, kulang na, yan, putol na. So kaya ito i-arrow ko ng gayaan. Yan, yun yung sinasabi ko mag-i-snake na yung aking solution. Ito nga yung time natin. Habang kinokopya ko to, naintindihan ba? Baka nga may tanong. Hindi, hindi masama magtanong. Mas maganda yung nagtatanong at naintindihan kung hindi talaga naintindihan. Oh, ang tanong ko na lang, maliwanag ha, maliwanag. Ang diniscuss ko ito ha. Yes po, sir. Nasusundan naman po. Hindi ko lang po alam Sige, sa thank iba you. kung ganun din. Okay lang. Sige, okay na yun. Ang mahalaga sa akin ay may sumasagot. Ang pinaka-importante lagi sa akin ay pag ako'y nagtanong ay may sumasagot ng may kausap, sumalit sa labi, no? Second ito. I-close. Ayan. So, ulitin ko lang ha, itong equation din ito rin nasa baba. Pinatan lang natin yung time. Mahaba nga lang equation kaya yun. Nag-i-snake na nga yung ating volume niya. Ito na kayong time kung yan ay nandito sa letter C. Tapos, A, sin ng C, ang aking omega n ay yung Y. Tapos, ang negative ko ay nasa loob na ng B. Kaya makikita niyo ay positive. Kasi nandun na siya, incorporated na siya doon sa B. Tapos C. Ayan. So, ang sagot natin, ayan, tama pa din, positive. Positive kasi nga sa baba, ayan o. Nasa baba siya, di ba? Sabi nga natin, positive sa baba. Kaya tama yan. So, 2.48651678 times 10 to the negative 3. Ang unit niyan ay meter dahil yun na matitira. Yung C1 at yung C2. Nawala yung C2. Kasi nga yung nasa loob ng trigonometric function ay mawawala na yung unit na yun. Okay? Pero hindi pa yan tapos. No? Yan pala yung imidove natin from the position of equilibrium papunta dito. Ang hinihingi talaga ay yung maximum deflection or yung overall deflection ng ating cantilever beam, which is nangyari nga siya mula nga dito sa simula hanggang doon sa pagtigil ng ating velocity ito. So, isabihin, yung buong pangyayaring ito, yan yung maximum displacement, maximum deflection ng ating beam. Ito, mula dito hanggang dito. So, sabihin, ang ating delta max ay equal sa yung ating delta ST plus yung X. Na yung delta ST ay yung kanina, yung C1 na walang negative sign, plus yung, ito, kukuha lang natin na ito. Kasya kaya? Pagkasya na lang natin. Pares pa lang meter. Meter at meter. So, therefore, maximum ay dapat pala sa sunod na linya na lang yan. Naisulat ko na yun. So, ito ay hindi plus kasi negative yung aking B.
I-minus ko, ayan. Ulitin ko lang ha, negative kasi yung B ko, kaya minus yung ginawa ko niyan para maging plus. Pero, yan, magiging 2.726861784 times 10 to the negative 3 meters. Then round up. Ayan. Ito tayo, kita nyo naman, punong-puno yung papel. Kaya nga, hindi ko na isinama yung ating frequency. Ano sulit dito? 69, you know? Nice. 16 times 10 to the negative 3 meters. Okay? O, di yan. So, yan ang ating final answer. O, maliit nga lang siya. So, kung baka katutusin, pwede siyang millimeter, di ba? Dahil lang times 10 to the negative 3 ay milli. O, pero wala naman kasi sinabi sa problem, kaya pwedeng yan na yung ating final answer. Okay? Okay, kaya, ayan. Ilan meter lang ito. Tapos mga letter. Yan talaga. Sige. Ayan. Pwede na kunan ng screenshot. Teka lang ha. Kunan niyo yung screenshot, babalik ako. Thank you. Ayan, ayan. Nakuha na ng screenshot? Opo, sir. Okay na na. Sige. O, any question regarding dito? Any question? Sure kayo ha, naintindihan nyo ito. Ito ang pinaka-critical dito kasi kapag hindi nyo nga ito pinaltan ng, dinagdagan ng pi negative ito. Tapos magiging negative din ito. Hindi naman pwedeng sabihin ko, basta tanggalin nyo, hindi kasi ganun, no? Hindi kasi basta nagtatanggal ng negative. Okay? Kasi may direction nga yan, may directionality. Ang mangyari kasi doon, pag hindi nyo pinaltan ito, negative ang makukuha nyo dito. So sabihin ng negative, umuro nga kayo. Nandito nga yung ating velocity. Baka pa nga nandun pa sa taas eh. Dahil negative siya eh. Kasi pag ganyan yan, di ba? Pag ganyan. Nandito pa kayo sa taas na to dahil negative siya. Eh, dito naman nangyari talaga ito. Okay? So, kaya hindi tayo basta-basta pwede magtanggal ng negative yan. Kaya nga mahalaga yun. Yung negative na yun. Yan. Okay ha? Naintindihan? Maliwanag lahat ito. Kung ano nangyari. Huling tanong na tungkol dito. Kasi may sunod pa tayong problem. Malinaw naman po, sir. Sundan Mali naman na po naman. yung buong process. Okay, sige. Okay, sige. Kung malabo ha, dahil sabi kasi may dalawa na nga magsabi, kung malabo, edi dadalhin ko na lang to sa ating next na face-to-face, tapos kahit doon yung picturean. O kaya pwedeng picturean niya, no, ni Rafael. Kausapin, yung i-notify niya lang ako kung pupunta ka. So, basta dadalhin ko na lang, sa Marisol, dadalhin ko na lang to sa serve nating face-to-face para mapicturean ninyo. Okay? Okay ba? Narinig ba yung sinabi ko? Okay po, sir. Noted po. Thank you. Ayan. Sunod. Okay, sunod tayong Opo, sir. sample problem. Okay, sige.
So, na tayong sample problem. Okay? So, here we have a 20-pound wheel. Yun. 20-pound wheel of 15 inches in radius. Ayun, as you can see right here. Then, it is attached to a 3 feet long axle that is supported by a fixed frictionless collar as shown. So, para saan yung fixed frictionless collar? So, syempre, yung disc ng ito, yan, kita nyo, or wheel pala, wheel. So, yung wheel na ito, nasa dulong ito, ay may bigat. Yan, 20 pounds. E di ang mangyari, dito sa axle natin, axle ang term ng ginamit. So, ang mangyari sa axle, kung walang support dito, edi siya ay mag-act as a cantilever beam. And gusto nga lang natin dito ay purely torsional. So, para hindi siya mabaloktot na pag ganun. Hindi siya mabaloktot na pag ganun. Kasi may bigat ito, diba? Hihilahin niya pa bang ganun. Edi, supportahan niya dito. Ayan, sinaportahan dito via a frictionless collar. Para purely rotation lang yung ating or purely rotation nga lang yung ma-experience yung ating axle. So, ang tawag kasi niya ay axle. Okay? So, next, the axle is 1 inch in diameter. So, given yung diameter na yon, and its mass is negligible compared of that of the wheel. If the wheel is rotated slightly and released, a period of 0.1 second is observed. Determine the shear modulus of the axle. Then assume that the mass of the wheel is uniformly distributed. Okay? So, isa-isahin natin ng given. Ito muna. Tupi natin. Tinutupi ko ha para hindi naman sayang ang space. Kasi pag hindi tinutupi ay minsan ay nasa kalagitnaan yung so, basta may space. Anyway, continue natin. So, given. Given. Oh, yun ha. Pound ulit. At ang pound niya, ibig sabihin nun ay weight. Yan, ang weight na natin 20 pounds. Tapos may radius. Radius, no? Okay. Kasi, meron tayo, no? Kasi makatabi pa. Meron tayong radius, meron pa tayong diameter. So, sa maling salita, meron tayong dalawang bilog. Yung bilog ay itong wheel at yung isa pang bilog ay yung axle natin. So, kailangan lang nating identify ng ayos sa ating given. So, ang gawin ko na lang, yung R na radius ay lagyan ko ng W para sa wheel. Kaya wheel, RW para sa wheel. Tapos, ang radius ng daw ito ay 15 inch. Tapos mamaya ay D para sa diameter. So, daan muna ako dito sa 3 feet long na to. 3 feet long. Then, ito, diameter na. So, diameter, D. Tapos, axle. So, A. Small letter D, capital letter D. Okay lang yan. Basta letter D. Yan. Then, ito na. Last ay yung period. Oops. Para nalagyan ng value. 1 inch. Ang next ay yung period. At ang period nga daw natin ay 0.1 second. Okay. So, kunin natin yung value ng shear modulus. Ang shear modulus ay yung G. So, yun pala term, another term for modulus of rigidity, shear modulus of elasticity. Shear modulus of elasticity. Yun pa yung another term sa kanya. Paano kayo gagawin na? Ako muna ha. Zoom out ko lang ng kaunti. Okay? So, katulad sabi ko nga, ang meron nga tayo dito ay torsional. Okay? Torsion of elastic rod. O, di ba kung babalikan natin yung lahat ng equation involving torsion of elastic rod, which is una nga ay yung spring constant niya, which is K is equals to JG over L. Ayan. Na yan nga yung source ng ating, already pala, yan yung equation na gagamitin natin para nga makuha itong shear modulus. Tapos yung sunod nga ay yung para nga sa
torsion of elastic rod, ang nakuha na nga nating omega n ay equal sa square root of k over I or IM. Square root of k over IM. So ito nga yung kailangan natin. Ang kailangan natin ng k, o yung G, kailangan ng k. Yung k, dito, ay omega n. Tama naman, no? So, G. Para makuha yung G, kailangan natin makuha yung k. Para makuha yung k, kailangan mo natin makuha yung omega n. O di yun, sabihin, dito tayo sa omega n, magsisimula ng computation. Yan. Ako muna ha, ito ay hindi kasama to sa solution ha. Inilista ko nga lang itong mga equation na to para kumbaga may-visualize natin kung anong paano natin itatackle yung problem ha. Kaya ito maya-maya i-rewrite ko rin. So, ang kailangan ko nga una ay omega n. Since, yan o, given naman yung ating period, so doon natin kunin yung value ng omega n. Ang period ay equals nga sa 2 pi over omega n. O, rearrange natin yan by cross-multiplying both the periods at yung omega n. So, therefore, omega n ay equal sa 2 pi over period. Yung period nga natin may value na 0.1 second, tapos ito ay 2 pi. Therefore, omega ay equal sa 2 pi divided by 0.1. O di yan. 62. 62.83185307. Omega n naman, lagi namang unit ng omega n ay radians per second. Pero para nga sure, check natin yung unit natin dito. Yan. Per second, no? Pero di ba sabi ko nga, yung 2 pi na to, ibig sabihin niya nga ay 2 pi radians. Ayan. Kaya tayo ngayon ay merong radians per second. Ayan. It is radians per second. So, yan yung ating omega n. Tapos nga ay, ang sunod nga ay, no? Kasi hindi para, kulang pa tong equation natin to, kailangan pa natin ng I sub m, or yung mass moment of inertia. At ang mass moment of inertia ay lagi nakadepende doon sa nakakabit sa may dulo. Doon sa pre-end ha. Ito yung fixed end, ito yung pre-end. Nasa dulo ng pre-end ay may nakakabit na tayong wheel. Yan, may wheel na nakakabit. So, kailangan natin ngayon malaman ang mass moment of inertia nitong wheel na ito. So, paano natin ko malalaman? Sa aking table. Kasi babalik tayo sa ating table. Table. May nagtago ng table ko. Sino nagtago ng table ko? Ay, ito. Ito nga ba? Ito na lang. Walang sulat. Ayan. Ito na lang. Walang sulat naman. Yan. Okay? Ito. Ang table, di wheel nga, no? Wheel. Wheel. Kita nyo naman sa tsura, siya ay malapit na malapit sa ating tin disk. Zoom in. Zoom in. Yan. So, malapit na malapit ang tsura niya sa tin disk ng ating wheel. Yan. Wheel natin yan. Diba? Yan. Yan. Okay? Tapos pag tinignan natin yung equation ng tin disk ay dalawa siya. Yan, dalawa ulit. So, kailangan natin may malaman kung alin sa dalawang yan ang gagamitin. So, para nga malaman ay una, no? So, pag nga ito ay umikot, kasi nga, torsion, umikot, no? So, kailangan muna nating iharap sa atin yung deformation or angular deformation. So, hindi naman dito sa side na ito nangyayari yung deformation. Nangyayari ay dito. Yan. Ito ngayon nagkakaroon ng angular deformation. Yan yung theta. Yan. Dito. Yan. Hindi nakaharap na sa inyo. Yan. Nakaharap na sa inyo. Yan. Nakaharap na dito. Ito na kayo nakaharap. Shape na nakaharap sa inyo kasi nga nandito yung ating deformation. Okay? Ang sunod naman ay
i-try nyong ilipat yung mga axis natin ito dito sa shape na ito. Again ha, una nga ay ihaharap ninyo yung shape kung saan nga tayo nagkakaroon deformation. Kaya hindi ito yon. Nangyayari nga siya dito sa side na ito. Tapos kung ito yung shape, edi identify natin yung pwedeng ilipat dito na axis. So una nga ay yun, pataas yung Y. So yung Y ipataas na ganun. Pataas papunta dito yung Z. So papunta naman dito yung ating Z. Tapos yung X. Yan yung X nga ay perpendicular ngayon doon sa ating drawing. Dahil yung X ang perpendicular sa ating drawing, so therefore, ang gagamitin natin ay I sub X, which is 1/2 mr squared. So yun ang gagamitin natin. So therefore, ang ating I sub m ay 1/2 mr squared. Yan. So yun yung gagamitin ngayon na ating mass moment of inertia. Okay? Ako muna, bago ako magdiretso, naintindihan ko paano nangyari itong 1/2 mr squared. Kuha po. Sige. Thank you. Sige, thank you. Ayan. Di ba, supposedly nga, yan ay meron pang dagdag na md squared. Di ba, ito nga yung I na galing sa table. Tapos may plus pa dapat yan na md squared, di ba? Okay. Pero pagdating kasi dito, balik tayo ha. Kumpara ulit natin doon sa kaninang table natin. Ayan. Okay. Kung naalala ninyo, doon tayo ay kumuha ng summation ng moment dito. Yung O, or kung saan man umiikot yung ating shaft, ay nandun sa gitna. Yung O, nasa gitna. Itong gitna. Ito. Itong ating x-axis ng din ito ay nandun din sa gitnang iyon. So, isabihin, nasa isang lugar na yung ating pivot point para sa summation ng moment at yung ating axis na itong x na ito. So, nasa isang lugar na itong axis na to at yung ating summation ng moment na pivot point na yun. So, dahil nasa isang lugar na sila, hindi na natin kailangan i-transfer. So, therefore, wala nang transfer na mangyari dito. So, wala nang md squared dito. O di kaya ito na lang yung ating summation, ay yung ating mass moment of inertia. Ito na nga lang na 1/2 mr squared. O tapos isang shape lang naman, kaya wala nang summation. Disk lang naman kasi ang meron tayo. Yan. Kaya, yun lang, meron tayo, disk lang. Okay? Okay? O, sunod. So, ito na nga, no? So, 1/2 mr squared. So, substitute natin yung mga values. Una ay mass. So, ang mass nga natin ay in terms ng weight. So, therefore, ang gagawin natin dyan ay yung weight ng 20 pounds. I-divide natin ng acceleration due to gravity, which is 32.2 feet per second squared. So, yan nga yung ating mass. And then sunod ay yung radius. Okay? So bago ko ilagay yung radius, tignan muna natin yung value ng radius ng ay naka-inches. Yung radius ng ating wheel ay naka-inches, pero yung ating acceleration due to gravity ay naka-feet. So may consistency na naman sa unit. Okay? So ang gawin ko naman ay baliktad naman. Ito naman, acceleration due to gravity ang gawin nating inches. So, dito ngayon, nakataob na sa inverse. So, nandun yung ating feet. So, yung inverse, for every 1 feet, ay meron na tayong 12 inches. Okay? O, dito ko na nilagay para mas madaling intindihin. Or pwede rin kasi nandito sa taas. But anyway na mas maintindihan natin yung pag-convert ng feet to inches. Ganyan lang ginawa. Then, ang last nga ay yung radius. Katulad sabi ko, ang radius ay 15 inches. So, 15 inches. Tapos nga siya ay o di yan, evaluate na nga natin yun. So, yung 1/2 ko ay 0.5.
times 20 divided by 32.2. O tapos meron pa tayo dito, divided by 12 pa ulit kasi nasa ilalim siya ng 1. So divided by 12. Pero mag-multiply tayo ng 15 na naka-squared. 15 na naka-squared. O diyan yun yung ating I sub m. Ito. Ating I sub m. 5.8229813. Then sunod syempre ay unit. Okay? O, tandaan lang pagdating sa I, dahil nga supposedly ito ay mass. O, supposedly ay mass, pero kung napansin nyo, nag-involve kasi tayo ng weight. Yan. Kaya nangyari, hindi nga ito nasunod. So, kumbaga sa SI unit, dapat ito ay kilogram tapos meter per second squared kasi nga ang mass ay kilogram. Kasi ito ay meter squared. Pagdating dito, kakaiba ngayon siya. Ba't naging kakaiba? Kasi una, convert ko muna tong feet sa inches. Ayan. Tapos dito nga ay may isang inches. Ito nga ay dalawa. Inches. Dalawa. So dito ay may matitirang isa. So matitirang inches. Tapos nga pala, hindi na-cancel yung pound. So yun pala dapat ang ina natin, pound. Tapos may naka-multiply na inches. Yung natirang inches. Then ang last ay itong second squared. So kung napansin nyo, 1 over pa. 1 over, second squared. Kaya yung second squared na yun ay pupunta rin sa taas. Kaya yung lahat ng unit na to ay nakamultiply. So pound, inch, second squared. So para-pares na nakamultiply. Wala dyan nakadivide. Wala dyan nakadivide. O di yan yung ating mass moment of inertia. Ano ba sunod? Ang sunod nga ito. Kukunin natin yung K para makuha yung G. So yung K nga natin, o yung equation natin nga is square root ng K over M, K over I sub M. At ang kailangan nga natin ay yung value ng K. So rearrange lang natin ito. So therefore, ang K ay equal sa, so n squared both sides ng ating equation. So kaya mayroon tayong omega N. Tapos yung I sub M, cross multiply. Kaya ito ay, yan. Nakalimutan ko sabihin yung square root. N squared both sides. So kaya may omega N squared. Tapos yung I sub M, cross multiply. Kaya nagkaroon tayo ng I sub M. Tapos, o di yun na. Okay na eh. Sa ilalim ko na lang ilalagay. O baka kasi kapos. Dito ko na lang sa ilalim ilalagay. Yung omega N nga ay yung, ito, kuha natin ito, yung 62. 8.5307. Ito nga, radians per second. Ulitin ko lang yan, ay naka-square. Tapos yung I sub M, hindi nakukuha lang natin. Ganito talaga ang unit niya ha. Okay lang yan. 5.8229.81366. Ito nga ay pound times inch times second square. Yun talaga unit niya. Walang divide. Yung second square din ay nasa taas din. Naka-multiply din. Then, sunod ay unit. Wala, no? Compute na natin. Ito ay, nasan ito? Ito. Ay pala ito. Ito yung aking omega N. So, D ang omega N. I-spread ko lang. Tapos ito yung I sub M. Omega N. Omega N squared. I sub M. Para sa letter T. So, yan ang sagot natin. 22988. 22988.20901. Tapos paano ngayon ang unit niyan? E di check natin yung unit niyan dito. So, unahin muna natin yung radians. Radians squared ay radians pa rin. Tapos yung radians, pag multiply mo sa kung ano man ito ang matitira. Di ba? Kasi nga ang radians ay nagiging 1.
O di kung ano mang ito ang natira. Wala na nga itong radians na ito. O, sunod ay, ito nga ay second squared. Yan. O, second squared, ayun, o second squared. So, kaya itong second ay cancel na rin. Ayan. So, base dito, ang natira nga ay pounds times inches. Kasi lang natira eh. Pounds times inches. Pero may kulang pa nga rin dyan. Kasi nga, sabi nga natin, di ba, nakuha nga natin dati ng K para sa angular spring ay yung torque na in-apply natin divided by ng ating angular deformation. O di yung torque, yun yung para sa pound inches, which is tama. Pound inches ang torque. Pero kulang nga tayo ng angle theta. So therefore, ang angle theta natin dito ay in terms of radians. So, ay pound inch over radians. So yun yung ating K. O yan, nakuha natin yung K. So kung gagawin na lang natin na ito para makuha yung G, so K is equals to JG over L. Again ha, ito ay sinulat ko lang para lang matrace natin. Nandito talaga yung buong solution natin. K over L. Ang kailangan niya natin yung G. Kaya ang gagawin ay i-cross multiply yung L. So may KL. I-divide yung J sa ilalim. Ayan. O, dito na lang sa ilalim. O, para kasi makapos. Ay, dito may lang pala yung ano. Ay, hindi. Ang kulang na lang ay i-declare natin ko ng equation ng J. O, ang J nga ay para sa axle. At ang axle ay cylindrical. Or circle. So, therefore, ang ating J ay pi d to the fourth over 32. Ang ating J. So, yun. O, tapos, substitute. Ang K nga natin ay kukuha lang natin. Ito. 22988. Tapos ang unit niya nga ay pound, inch, over, radians. Sunod, L. Ang L niya ay length which is 3 feet. O yun nga, feet, ito inches, sorry. Feet tapos inches, di ba? So, disconnect na agad. Kaya, yung feet ay i-convert na natin into inches para pare-parehas na sa inches. Tapos yung DD naman natin ay 1 inch, kaya D1 na lang. Fourth over 32. Kunin natin yung G. So, ito yung aking K. Hindi ko pa tinatanggal. So, ang gawin ko na lang ay multiply ko siya ng 3. Pero i-convert natin siya into inches. Kaya times 12. Divide by ng parenthesis. Pi na lang kasi 1 to the 4th ay 1 pa rin. Pero may division by 32. At yan ang sagot natin. So, 8, 4, 2, 9, 615.071 at unit. Unahin natin muna itong conversion. Feet at feet, nag-inches na nga siya. Sunod, radians. Sabihin natin minultiply dito kasi siya nasa ilalim eh. So radians, sa kahit anong unit, ang radians niya ay mawala na. Wala na ring radians. Sunod, ito ay inches to the fourth. Inches to the fourth, may inches dito. At may inches dito. Inches dito, inches dito. Mga inches, dalawa yun. 2 inches, pero dito ay may 4. So, ang mangyari, makakancel ito, pero may matitira ditong dalawa. Squared pound per square inch. So, therefore, pound per square inch or PSI. Okay? Now, tapos, yan. Express lang natin to in terms ng scientific notation. Kasi ganun kasi nangyayari lalo na pag G. Minumove natin siya ng decimal places. So, meron tayong 8.4
29. Tama pala. 2, 9, 6 na lang. Dahil 1 ang katabi. Tapos times 10 to the 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. To the 6 power PSI. Pero huwag kayo mag-alala. Wala naman kasi sinabi tungkol sa problem na particular. So kung tutusin niya ay pwede na ito. Pinakita ko nga lang to kasi nga pwede natin siyang express as ganito. Para maliwanag ha, ito ay pinakita ko lang na yung ating PSI kapag ganito kalaki ay most of the time siya ay inuurungan ng decimal place. Yan. Kasi ina-express as scientific notation. Yan. Pero kung tutusin, dahil sabi sa problem, walang sinabi sa problem na specific, kaya kung tutusin, pwede lang. Ito yung sagot natin. Okay? Pakisabi pag nakuna na ng screenshot. Hello? Again, pakisabi ng ano, kung nakuha na ng screenshot. Okay na po. Okay na, sige. Okay? Wala mo nang aalis ha. Wala mo nang aalis. Bye. Nakababa lang pala aking ano. Anyway. O yun, baka muna may tanong. Baka may tanong. 10. So ano muna ha? So dahil nga tayo nasa chapter 2 na, nakalimutan ko lang ding sabihin last time or last meeting. So gagawa nga tayo ng ano ha, ng assignment or sheet work. Ayusin ko lang nga yung ano, yung cover page pero gawa na tayo ha ng sheet work or homework. Ang pasa niya nga kasi ay sa next meeting. At ang sheet work ay under ng pre-vibration. Under siya ng pre-vibration. Yung nasa dulo, ang title niya ay exercise problem. Apat yun. Apat na problem. Okay. Narinig kaya ako? Semester tayo may assignment ha. Ayan. Sir, Narinig nakapost po yung file na ano. Yung sa ano, yung pre-vibration, na-post ko siya. Hindi ko ba na-post? Check ko lang. Okay. Ito, nandito, lecture notes. Lecture notes ng under pre-vibration. Pre-vibration ha? Okay po. Okay. Po, sir, noted. Okay. Yun na muna. Sikit, nagtatagal na. Ayan. Yan. Sige, so kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. Kaya see you next meeting. Bye-bye.